Makampo ta? Kanimo lang itong amahan, inintakna sa kabuntagon, Lord. Salamat sa imong salamat sa imong presensya, sa among taliwala. Salamat Ginoo sa kagawasan nga din kami makaduol gayo di sa trono sa imong grasya alang sa pagdaig ug pagsimba kanimo pagpasidungog sa imong pagkabalaan nga Dios. Salamat nini nga kahigayunan Ginoo, the favor nga niabot kanamo, the life that we have Lord, the breath that we have Ginoo tungod kay kining tanan gikan gayud kanimo Dios. Salamat sa mga kadaugan. Salamat Ginoo nga din ikaw magapuyo taliwala gayud sa mga pagdaig o sa panagtigom sa imong mga katawhan. Nini nga kabuntagon Lord, akong giisa ang matag usa kanamo diha sa imong trono Ginoo nga ikaw magapanalangin sa matag usa, magapanalangin ka usab Ginoo sa mga pulong nga among pagahisgutan nini nga kabuntagon. Hatagig kinabuhi balaang Espiritu Santo sa Dios. Nagsalig ra jud ko nimo. Wa jud ko'y gisaligan Lord ang akong kaalam limitado, ang akong kusog limitado. Ang tanan nga niya kanako limitado, apan walay imposible diha kanimo, Dios. Salamat nga ikaw niya uban kanamo. Salamat sa paghikap nimo sa among igdulungog, sa among mga salabutan o Dios nga diin ma-retain gayud ang matagpulong nga among mabati nini nga kabuntagon. Himualang itong amahan nga ikaw lang ang mahimaya ug wala na gayoy lain. Tanang dungog ug himaya, ikaw lang ang mag-aangkon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Once again, maayong buntag. Okay, mga ginagmay nga mga balita, apan nagdala og dagko kayong mga milagro na bag-o lang kung nakabasa sa Facebook nga katong dihay bata nga 12 days na katubitang linog sa Venezuela, no? 12 days siya ilalom sa rubble sa kanang building, 12 days, pero pag dig up niya, pag nakitaan siya sa mga rescuer, buhi siya. Buhi. Imagine, 12 days without food, without milk. What yun? Milagro ra yun ang Ginoo ra yun. I recall, dapat yung isang, unsa tong linog po gihapon nga, kanang bata gihapon siya, ang usa, murag 6 years old, ang usa gamay. For how many days, nakitaan po sila buhi. Ang katong bata nga 6 years old, nagsulti siya nga, every morning daw, na ay iyang mama, muduol nga to sa bata, mo patutoy, niya, mawa rapod. For how many days to? 20 days man siguro to. Muduol lang tong, iya ko nung mama niya, di siya kaibaw nga, iyang mama namatay pod sa linog. Ingon ni anak Camila Gruso ang Diyos igsuon. Do you believe? Amen. So God is good. Okay. Napadyo ko'y laing istorya before we will start. Nako istorya, this is a true to life story. It's about Dismundos. Kanisiya. Usa ni siya ka combat medic sa US Army. Kanisiya. This happened during the Second World War. Dugay na no? Second World War, 1945 ni siya nahitabo. Usa ni siya kamidik, nga dito ni siya mahitabo sa Okinawa, Japan, in 1945. Nailhan ni siya, si Dismundos, nailhan ni siya tungod kay army siya, pero ni dumili siya pagdala og pusil. Nganong ni dumili man ni siya army, pwede di mo dumili. Medic man siya. Medic siya. Unya, nganong ni dumili siya pagdala og pusil tungod kay kani siya usa ka SDA, Seventh-day Adventist. Kristohanon nga pagtuo. He entered the war not a fighter, but a medic. Naara siya sa medics ba? So wala siya ikwan. Nagserbisyo sa gubat aron mutabang og muluwas sa mga samaran. Mutoy ang trabaho. One by one, atong panahon na, during that time, last week of April to May, first week of May, mutoy grabe good kaayo. One by one, and again, he carried the wounded soldiers for safety. Katong mga tao, mga army, mga samaran,
bisag unsa pa gyud ka rest kayo sa iyang kinabuhi nga luwason gyud niya, iya gyud nang giluwas tagsa-tagsa. No? Iya gyud nang giservisyo gyud siya maayo sa gubat aron mutabang ug muluwas sa mga samaran. Usag-usa nya balik-balik he carried the wounded soldiers for safety para lang mo ma-save. Then at that time he was able to save 75 soldiers. Ana nga time, no? Usa may nakahatag ni inig usa ka dako kayo nga pag-ila. Every time itong panahon na rescue siya og samaron nga kanang sundalo, rescue siya, ang iya nag-isulti, he keep on praying. Sigre jud siya ampo. Mangyang ampo abi mag-usa, Lord, help me save one more. Maura gyud na ing balik-balik og ampo, Lord, help me save one more. So daghan hangtod niabot og 75 ka nga tawo nga nahimo niya nga naluwas niya atong panahon na. Even how tired he is, how weak he is, he keep on going. Balik-balik rin siya to risk his life to save wounded soldiers. Okay. Then, years later, nahuman na ang gubat, ni murag di subside na, mga 20th century, na ay usa ka former Japanese sniper. Japanese sniper who fought that battle shared something powerful. Sa dokumentary ni siya, minto siya, tinuod yun ni siya. Kaning usa ka Japanese nga sniper, nisulti siya nga during that time, na-recall niya, na hinumduman yun niya, nga sila 12 kabuk snipers. 12 na sila kabuk snipers sa ilang unit, and they all remembered Desmond Doss. Nakuan gyud siya na hinumdum gyud sila, dili siya malimot ni ining tawhana at time. Tudgay, nakita nila si Desmond Doss na nagbalik og luwas sa mga samaron nga mga sundalo. And they aimed their rifles at him. Gikuan jud nila kanang ila, nakitaan man nila balik-balik. Ila yung gipuntarya gyud siya nga pusilon siya sa atong 12 kabuk snipers. Pero ngano man ang sa rifle mo kagarman, mo jaman siya. Muungot, jud mo buto. Di sa pag-unsaon daw nila, wa jud sila. Munang nakahinumdum sa nga kanin tawhana. Nakaingon siya nga every time nga ilang pusilon, dili mo buto ang ilang rifle. No? So, niingon jud siya. Napuog ko nga tawhana. It was the power of God that protected him. So, katong hapon nga sniper, niingon siya nga, adyo na nalipod aning tawhana. Ngayon na yung ako pusil, nga jud mo buto. Lalim ang kadusi sila kabuk, di jud mo buto. Wa jud bisag usa kabuk mo buto. Nga mga pusil, murag imposible kayo na no? Murag imposible jud kaayo. Atong makita diha. As he remembered the situation, sa nagsulti ni siya ni Inid during the documentary, naghilak siya. Naghilak siya. Nag-ingon siya nga, si Desmond Doss is the man they could not kill. Kini si Desmond Doss, kailak siya, tungod kay kinina, wag yun na mo mapatay. Wag yun siya nakahinumdum yun siya nga, every time nga mupusil sila, dili yun mo kagar yun ang ilang mga pusil. And imagine that, an enemy testified that something greater was protecting Desmond Doss. So, kung kita, bisang kita nga naminaw makaingon ta, adyo Ginoo nga naman, tungod sa pagtunod Desmond Doss, tungod sa iyang pagtuo, bisan siya sa badista, parihan na sila natuog kanang pagtuo, Ginoong Hesus manluluwas na to.
lain lang silang mga practices. Pero ang ilang pagtuo, si Ginoong Hesus, Dios, gid na siya. Na? So, kini si Desmondos, no gun, his hand, no weapon to defend himself. Ang magyod ni Desmondos is only his faith, his courage, and most of all, his prayer. Naaragin na niya. So, this reminds us that God can protect in ways people cannot explain. No? Katong bata nga naluwas within, lately lang, katong 12 adlaw nga, ang bata dito sa ilalom sa yuta, nganong naluwas for 12 days. Walay pagkaon, walay gatas, walay, ambot, unsa to sa Ginoo. Nya, na pastor, an Israeli pastor, nahibawan siya nga nagwali siya sa pulong sa Ginoo, nadakpan siya sa tagahamas, gisud siya sa underground within 45 days nga pertidyong ngit-ngita, 45 days with dirty water. Tagaan lang siya hugaw nga tubig may ihatag niya within 45 days. Pero sa diha gyud nagampo rin siya sa Ginoo, niingon siya, Lord, kung kini man ganing adlaw, Lord, imo na kong kuhaon. Salamat Ginoo. Hingkalit lang kunog kahayag ang iyang palibot, nakita yun niya sa Ginoong Hesus. Ang iyang resistensya nga nawala, nibalik siya, nawa iyang kagutom, ang iyang kaluyan nawala, nabalik ang iyang kadasig, unya, niingon ang Dios, dili pa kanako pat yun. Tungkol kay gusto ko nga mo testimonyo sa ka kung giunsa ti ka paghimo milagro. So God is really good. Huh? Does God is good? Amen. So maayo gyud kaayo ang Ginoo, no? So the enemy may aim at us. Ang kaaway mupuntarya gyud na nato. Labi nag tinuod ta nga Kristohanon. But remember, God can still block what was meant to destroy you. Amen? No? Mupuntarya gyud ang kaaway na to, pero ang Ginoo makahimo pagtabon, makahimo pagprotektar nimo batok sa kaaway nga gustong mo destroy nimo. Amen? Okay, praise the Lord. Text this morning is found in Exodus 17 verse 11. Actually, this is Exodus 17, 8 to 13. But we will just focus on 17 verse 11. As long as Moses held up his hands, Israel prevailed. But whenever he lowered his hands, Amalek prevailed. Sa Bisaya, samtang giisa pa ni Moses ang mga bukton, nagapadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Apan sa dihang gipaubos niya ang iyang mga bukton, misugod pagdaog ang mga Amalikanhon. Okay, the title is Upward Dependence. Upward Dependence. So, asa ang atong pagsalig? Asa ang atong pagsalig? Tuasa? Ibabaw. No? Nagpasabot kini nga sa hingpit nga pagsalig sa Dios kaysa kaugalingon nga kusog. Nagpasabot nga kung kita adunay pagsalig yun nga tuwa sa ibabaw, wa gyud ta magsalig sa ato. We are nothing. Wa gyud tay mahimo bisan pag unsay naa nato igsuon. Sama ni Moses mipataas sa iyang kamot. Kita usab gitawag sa pagtan-aw ug pagsalig sa Ginoo. Gitawag ka ba igsuon? Gitawag ka ba igsuon? Okay. Gitawag ta sa Dios aron pagsalig, pagtan-aw ngadto kaniya. Mao kanay gusto sa Dios nato nga mutan-aw ta niya, musalig ta niya. Ang tinuod nga kadaugan dili gayud gikan sa atong kusog og abilidad. Kundili gikan ra gayud sa grasya ug gahom sa Dios. Amen. Amen. Pangutana. Where do you look when the battle comes too much? Asa ta mututo kung ang atong pagpakigubat sa atong kinabuhi, murag grabe na gyud bitaw kaayo, murag kanang di na gyud masabot, murag injustice kaayo, murag wa nay hustisya. Murag lisod na gyud kaayo padong. Asa ta padong
during that time. O ang ikaduha, what is the a source of your victory? Diin gikan ang imong kadaugan. Mangutana ko nga kabuntagon igsuon, madaugon ka ba? Hinayman, madaugon ka? Amen. Okay. So, kung kita madaugon, hain ka magikan ang atong source sa atong kadaugan. Is it in your strength or in God's power? Amen. God's power, of course. Sa pirmiro, sa pag-draft na ko niini nga mensahe, ang unang niabot sa akong panghuna-huna, ang kanig yung hands up, victory down. Kung imo bitong siyang analyson, hands up, victory down. So murag, unusual no? Murag, dili kaayo nindot paminahon. Apan, hands up, victory down, when God's people look up in faith, God's help comes down in power. Amen. So kung kita mo tutok ngadto ra gyud sa Dios, ang gahong sa Dios, ang kadaugan sa Dios, moabot gyud na diha nato. Manaog gyud na siya. Kayong mo itong kanta nga, our praise goes up. Ano sa to? Our praise goes up. Okay. Rain comes down. Meaning to say, panalangin mo paubos yun na. Kung atong iisa ang atong pagdaig nga to sa atong Diyos. Amen? Okay. So, hands up and victory down means when we depend on God in faith and in prayer, God sends the victory we cannot achieve in our own. Kung ang atong kaugalingon isalig ra bitaw ngadto sa atong Dios pinaagi sa atong mga pagtuo ug puno ta diha sa mga pag-ampo. Then ang Ginoo mo padala og kadaugan mga butang nga dili nimo ma-explain, dili nimo masulti kung unsay hinungdan ini nga kadaugan. It's only God knows. Then before that, we will try to atong istoryahon kung unsa gyud sinugdanan aning Exodus 17 verse 8 to 13. During that time, Israel has been delivered from Egypt. Diba? Katong una na kong mensahe, katong nitabok sila sa Red Sea. Humana ni sila, nakatabok na ni sila sa Red Sea. And they are journeying towards Promised Land. Padung na ni sila nga to sa Promised Land. Suddenly, the Amalekites attacked them. Kanisi ang mga Amalekites, ni-atake nila. Nahitabo ni dito sa Rephidim, nga diin kadtong lugar walay tubig. No, murag kuan kaayo ka ng murag sila nagbagulbol sila ang mga Israelita unya nangutana rin sila tungod sa ilang mura bitaw sila stress kaayo, mura sila napuno sa pangutana ngano man mig gidaman mi dinhi ning dapita aron lang mi patyon sa Ginoo mo ba ni kay wa na mi kalubngan dito sa Egypt mao ba ni or nangutana na gyud sila ni Moses tinuod jud ka, sure jud ka, nga uban ang Ginoo nato. Niingon ang mga Israelita, no? Mao ni nga gipahinugot sa Ginoo gani nga ang mga Amalekites ni atake nila tungod sa pagkabagulbulan jud kaayos mga Israelita. Bagulbulan bata mga igsuon. Ano sa man ni oy nakristohano na no angko, daghan naman no angko kaayog problema. Okay. So, ang Israelita, na itong panahon na naa sila sa kahimtang nga kapoy na gyud kay sila. Ikaw daw kuno magbaktas. Magpayong pa mangani ta din he. Diha ra gani ko ubos, muhalhal na mangani ta. No? Pertigo nang inita, kapoy kay sila, exhausted kay sila, stressful kaayo. Sila na anang higayon na. Wa pa jud tubig. Limang ka di ikaw mismo mo reklamo gyud na unsa naman ni oy atong kahimtang karon murag di naman madrawing. So
Ni anang panahon na maupod ang pag-atake sa mga Amalekenhon. Unya wa para ba gyud na sila atakiha sa ilang atubangan diri pagyus luyo. Luyo sa ilang panon ba dito sa luyo kay to ang kanang naas luyo mao nay mga kapoy, mga gilaay, mga nagduka, mga tuwa sa gawas ang hunahuna, so magbantay ta sa Amalekites nga musud na to. Amen. Amen. Kanang nasa luyo. Tagaluyo, are you still there? Amen. Hallelujah. So, ingon ni ana, mao po na pag-atake. Kini mga Amalekites, kinsa ni sila? Kaliwat ni sila ni Amalek. Kani si Amalek, apo ni Esau. Hinumdum mo ni Esau? Okay, apo ni si Amalek. Unya, nagpuyo ni sila sa southern part of the desert of the Red Sea. Dinara na sila sa deserto, nagpuyo nga duol sa Red Sea. Unya, ang ilang naandan nga buhaton gyud kani mga tawhana kini mga Amalekites, maura gyud ang magsulong. Musulong na silang mga lugar, mga panon, mga tao, unya kuhaon ang unsay naa nila. Munay ilang way of living. Munay paagi nila ba sa ilang pagpuyo, no? Naandan sa mga puloy-anan, mangilog og mga kabtangan, mga tulisan ni sila for short. They killed for pleasure. Ganahan na sila mapatay. No? They killed for pleasure. Gusto ra gyud ni sila mangawat og mangilog. Gustuan ra gyud na sila, kay moona sila. Now, Amalek represents kaning mga Amalekites. Muto akong giingon ninyo, nagrepresentar na sila sa ongoing opposition to God's kingdom. Nagrepresentar ning Amalek sa mga tao nga nagpadayon sa pagsukol o pagbatok sa katuyuan sa Dios. No? Naglarawan sa nagpadayon nga pagsukol. Di naman ta mo sukol, di ba? Amen? Okay, so a symbol of persistent rebellion against God's saving purpose. Okay, kinipod nga gubat, mo ni lang pirmiro nga naagian gyud nga gubat. This was the Israel's first military battle after Exodus sa pagawas nila sa Egypt. So in verse 9, Joshua fought in the valley while Moses stood on the hill holding the staff of God. Ibalik sa atong picture sa katong kuan. Okay. Mao na posisyon nila. Si Moses nasa ibabaw sa hill, ang ubos niya na mao naggubat diha led by Joshua. Kani si Joshua pirmiro pa ni siya nga hisgutan ang iyang ngalan. Kani nga verse 9, first time nga nahisgutan ang iyang ngalan, then later he became a great leader who brought the Israelites to the promised land. Si Joshua magigamit sa Ginoo kay wala naman si Moses siya gipuli during that time. Then unsa may hinungdan or meaning or simbolo sa pag-isa sa kamot ni Moses? Unsay simbolo ba? Pag-isa, no? Kaning pag-isa sa kamot ni Moses dili ni siya patuo-tuo. Kanang murag bitaw belief bitaw, no? Parehas ng mga pagpatuo-tuo na to gani nga kailangan kung byuda gani ka dili ka angayan muluhod og kasal kay mabiyudo pud na ang kaslon. Nakadungog ko ana, usap ko ana nga, uy, ayaw nas mang susan, uy, kay byuda na na. Kung anong di ay, kay interesado po kunuhay ko nga, anong di ay, dili pwede. Kay byuda. Kanang bitang, naagyo na sa kung hunahuna, bitang manindata, kanang first time na to nga manindata, unya, naagyo na sa kung hunahuna nga, ang permiro nga halin, taguan, jud na. Kay, anak daw kuno diha mag-agi ang panalangin. Maunay mga patuo-tuo. No? That is not true. Patuo-tuo, God. No? Oh, basta daghan, di ba? Kita, bisan gani karon daghan ta kayo mga tuo-tuo, no? Napa ba na karon na to? Wala na siya. Mga patuo-tuo, dili na siya mga patuo-tuo ng pag-isa ni Moses.
Kaya makain nga magat, patuo-tuo na, kay kaubos, mapildi man sila. Pero there is a symbol. Na ay simbolo nga nung giisa ni Moses ang iyang kamot together with the rod, with the staff. No? Ang una nga simbolo, nagapakita og dependence upon God. Nagsalig ragyod siya sa Ginoo. Wa siya magsalig dito nilang Joshua. Kay wa ba yato sila maanad o gubat dito sa Israel, sa Egypt. Di ba? Wa sila maanad dito. Ang naandan ra nila, maghimo na to sila tisa. No? Then, it symbolizes dependence of God. Israel's victory came from God's power, not merely military strength. Ang kadaugan sa mga Israelita, dili sa ilang kaalam, kung dili gayon, gikan sa Dios. Amen. Ikaduha, intercession for God's people. Ang gibuhat diha ni Moses sa pag-isa sa iyang kamot together with the rod, nag-intercede na siya. Nag-ampo na siya sa iyang mga katauhan dito sa ubos, Lord. Tabangi in taon sila Ginoo, nga dili in taon ni sila mapildi, Lord. Mao na gisige og ampo ni Moses. Nag-ampo siya. Nag-intercede siya. Moses' lifted hands reflect prayer and supplication before God. Nangalyo po si Moses sa Ginoo. No? Pero akong gisuwayan ganina ba nga nag-ampo si Bernice nga nag-ampo gyud siya dugay beto yang ampo niya. Ako yung gisuwayan akong kamot nga isa jud kaayog yun. Wa man tingali 2 ka minuto mura moana na gyud akong kamot. Di lalim tong gibuhat ni Moses gyud. Di gyud lalim ang iyang pag-isa. Nagsakripisyo po siya pag-isa. No? Showing his dependence to God. Nagpakita gyud siya nga nagsalig ra gyud siya sa Ginoo nga apart from him we are nothing or he is nothing. Nga recognition that victory belongs to the Lord. Ang pag-isa sa kamot ni Moses nag-ila nga ang kadaugan diha ra gyud og gikan ra gyud sa Ginoo. Kadaugan iya ra gyud sa Ginoo. Then perseverance in faith. Kanang talagang mag-isa lagi ka nga kuan kayo kapoy. When Moses grow weary, Aaron and Hur supported him. Kanang duha ka tawo diha, supported him. This shows that God's work often requires faithful endurance and mutual support. No? Kailangan jud tag naatay matinud-anon nga paglahutay ug suporta paglahutay sa mga pag-ampo o pagtabang. No? Kaya kung wala pa to sila si Hur o si Aaron pod, mo daw man jud to iyang kamot. Unya, mapildi man jud sila. So thanks nga si Hur o si Aaron, diha nga maoy nagtabang nila. Gipalingkod gud siya 5 ka man tibok adlaw. Siguro to'y kaon, no? Wa gyud to'y kaon, nagsigirit jud to ginana. Gipalingkod na lang siya sa bato. Unya, paglahutay o pagtabang, sama ra po na nato, mga igsuon. We need to lift up our hands for our spiritual leaders. Napa ba mo diha, mga igsuon? Okay, so we need to lift up our hands also. Gikinahanglan po nga atong iisa ang atong mga kamot. Alang sa mga pag-ampo, para sa atong mga spiritual leaders, para sa atong mga pastor, nila Pastor Jiro, nila Pastora Miriam, kinahilangan na nilang paluyuhan dyan na nato sa mga pag-ampo, mga igsuon. Kanang ilang ministry, dili lalim. Di jud lalim, mga igsuon. Leaders, mga leaders, apila po taon mininyong mga leaders o ampo. Kay dili namo mahimo ang kaugalingon namo nga kaalam kung walay mag-ampo namo. Amen? Okay. Carrying some responsibilities. Mutabang ta pagdala sa mga responsibilidad. Nagikinahanglan na to nga tabangan. Dili ta maghuwat, dili ta magtinapulan. Lending a word of encouragement. Diba, ang mga leaders usahay, mga pastor mobati o kaluya. Mura na sila og kanabitang murag ma-discourage. Kamagtanaw sila sa mga kaigsuunan, nga naay problema pa niya, musamot na gyud siya ka-down. So, we need
They need us. Gikinahanglan pud nato nga mo encourage pud nila. Kinsa may mo encourage nila? Kinsa may mo encourage nila? Wala. Kita, mga kaigsuunan. Amen ba? Amen? Shall we give a hand to the Lord? Hallelujah! Then, most of all, you have to offer a prayer for them. Ayaw dyan na ninyo kalimti. Dili sa pagpanghambog, mo ingon na lang ko ni Bryce, unsa naman mo ambo Bryce, mo abot na sa Jerusalem, adto sa Rome, adto sa mga gira, adto sa mga moabot ang iyang ampo. And that's the right thing. Tinuod yun na, igsuon. Kailangan ang tanan, mga pastors na kinahanglan, jud silag mga pag-ampo. Dili lang kay si Pastor Giro lay atong sigihag ampo. How about those others? How about the outreaches pastors? How about the leaders? Nagkinahanglan na silang mga pag-ampo igsuon. Okay? So, timanan na to ha? Kung muubos gani ang kamot ni Moses, tungod sa kakapoy, ang Israel musugod og kapilde. Kung musaka na pod ang iyang kamot, ang Israel musugod na pod og daog. That symbolizes dependence on God. Salig ra yun sa Ginoo. Wa jud lain. Okay? So, kini nga staff, kini nga rad, kini nga sungkod nga gidala ni Moses, ordinaryo ra gyud ni. Gipunit rato niya sa daplin, pagtend niya sa mga karniro. Wa gyud toy gahom. Kita rabas atong patuo-tuo, kuskusan ng kuan niya, ibutang sa kanang kuan kay para mudaog sa sugal, mudaog sa kanang kuan, na di ba? Inana no, pero katong staff ni Moses, wa gyud to siya. It's only an ordinary, no? Pero kani maoy gigamit kini nga staff mao ni gigamit niya paghimo og mga kato hinumdumo katong dayon nilang paggawa sa Israel nga maoy iyang gigamit pag kuan sa tubig nga nahimong dugo, mo to yang gigamit, no? During the plagues, during the pandemic, inaon na lang nato, no? Then, during the parting of the sea, di ba, mo puto iyang gibunal. Ni part ang kuan, no? So, kung sa ato ng pangunahon na adyo nagahom ng kuan na yun, kahuyag yun, mga ayo yun, na kiskisan o gamay. Kiskisan to gamay niya, butang sa bulsa ba? No? Then, it was also used to struck the rock to bring forth water. Mo puto yung gamit pagbunal sa sa bato aron mugawas ang tubig. No? But it is not on the rod. Dili na sa kadtong sungkod. Klaro kaayo nga ang mga tao kaniadtong unang panahon ni daog dili ka sa iyang kaugalingon nga kusog ug kaalam kung dili sa divine help sa Ginoo. Amen? Amen? Okay. So, God grants victory to those who depend on Him. Timan-an dyan na to. Ang Diyos muhatag yung kadaugan sa mga tao nga nagasalig kaniya. Dili muhatag ang Ginoo kadaugan sa mga tao nga wa magsalig niya. Meaning to say, kung wa ka magsalig sa Ginoo, wa ka magkinahanglan sa Diyos. No? So, kung ikaw nagadepende sa Diyos, then you will have victory. Bisang pag-unsa ng mga kalisod nga atong giatubang kung magsalig lang gyud ta sa Ginoo. So let's align our hearts, our mind. Kakailangan musalig ra gyud ta sa Ginoo. Sa atong kanta, I trust in you. I trust in you. No? I trust in you. So my OPM is victory comes through dependence on God. Ang atong kadaugan mo abot pinaagi sa atong pagsalig lamang sa Ginoo ug wala nay lain. Na? Pinaagi lamang sa pagsalig sa atong buhi nga Dios. Pinaagi sa pagtan-aw ngadto ni Kristo. Pinaagi sa pagpuyo diha sa kadaugan sa Dios. Magunahuna gani kang pildi ka igsuon, pildi gyud ka. Pero magunahuna gani ka nga madaugon ka tungod kay aduna kay Dios nga madaugon po ka igsuon. Are you happy for that? Ha? Madaugon ba ka igsuon? Hallelujah! No, dili kay madaugon man ko. Pero ang imong naong wa mo reflect sa imong kadaugan. Malipayon man ko.
Ni-reflect ba na sa imong gisulti? Wala, no? Okay. So, kailangan yun that we have to look to Christ and live in victory. Trust Him rather than yourself. Saligi ang Dios kaysa imong kaugalingon. Nga kaalam, kamao ko ani. Ako ning gieskwilahan. Kaantigo ko ani. Pag human-human, wa mamao. Why? Because you're depending yourself. Amen? Depend on His finished work on the cross. Depindihi sa ligi ang natapos na nga gibuhat sa Dios dito sa cross. Ayaw yung alig-alig igsuon. Salig ra gyud sa Dios. Receive Him as your Lord and Savior. Then as you receive Lord as your Savior, as you receive Christ as your Lord and Savior, then you can have the victory. Amen? Amen? Then fix your eyes on Him in every battle in life. Itutok lang yun nato ang atong mga mata ngadto sa atong buhi nga Dios sa bisan unsa nga mga kagubot sa atong kinabuhi. Iwakli. No? Kung dili nimo mawakli lang tawag yung maayo si Ginoong Hesus igsoon. And He will never fail you. Dili gyud mo talikod ang Dios. Bisan pag-unsa na to kalayo sa imong paminaw kung ang imong kasing-kasing ug una-una may tutok ngadto sa Dios. Sure gyud ko 100% yun. He will never fail you. Amen? Okay, victory comes not by human strength but through dependence on God's sustaining grace. Ninduta kayo, no? Victory comes not by human strength. Makadaog ka tungo sa imong kusog. Dili. But pinaagi sa imong pagsalig sa grasya sa Dios. Pinaagi sa pagligon sa Dios nimo. No? Nagpaligon, nagtabang o nagtipig sa iyang mga anak aron makapadayon bisan sa mga kalisdanan. Maunay sustaining grace of God. No? Bisan sa kalisod, nakapadayon ta. Nakatabang ta, bisag kulang ta, nakatabang ta. Sustaining grace of God na siya. Nakatipig sa iyang mga anak aron makapadayon bisan sa mga kalisdanan. Sa bisan unsa lagi yun nga kalisdanan. Sa atong mga bersikulo nga atong mabasahan in 1 Samuel 17:47 about David and Goliath. Unsa man to'y gisulti diha? The battle is the Lord's. This reminds Israel that victory belongs to Him alone. Ang Ginoo mo ay makig-away. Ang Dios gyud makig-away alang kanimo igsuon. Ayaw jud nagkalimot, ayaw og kaluya. Huna-hunaa nga kung anaa ka sa problema, naa kay Dios nga mo ay makig-away nga na imong problema. Naa kay kalibog, naa kay Dios nga pinaagi sa iyang espiritu, magalamdag kanimo kung unsa imong buhaton. Timan ilang yun na igsuon. No? In Psalms 121:2, nag-ingon diya si ang writer ni Ani, niingon siya, my help comes from the Lord who made the heavens and the earth. Kinsa ng Dios nga gikuhaan niya og tabang, ang Dios nga may nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kana ingon ni anak kadako ang imong Dios nini nga kabuntagon igsuon. So do not be worried. Ayaw kabalaka. Mabalaka man gyud no, ibali ang imong hunahuna ngadto sa imong buhi nga Dios. Nga naa ko'y Dios nga madaugon. Amen? God is always there to help us. God's power is complete and His ultimate victory is certain. Ang kadaugan gyud sa Dios nga niya uban kanato sigurado, certain gyud na igsuon. Psalms 18:46, He is my refuge, He is my strength, He is my fortress. In whom will I trust? Siya ang akong dalangpanan, katong akong Sunday school. Siya ang akong kusog, siya ang akong ligon nga taming. Siya ang tanan alang kanako.
ug wala gayoy nakulang kanako tungod kay naa ko'y Dios nga matinud-anon. Amen? Amen? Okay, in the New Testament, believers are called to pray continually. We are urged to pray. Ayaw pagkatapol o pagampo, igsuon. Ayaw pagkatapol o pagampo. Depend on God rather than yourself. Keep on praying. Pray without ceasing. Asa man ang bersikulo na to makita ng pray without ceasing? 1 Thessalonians 5:17. So today, the battle against Amalek becomes a picture of spiritual battle God's people face every day. Kining Amalek, mauni siya ang mga usa ka espirituhanon nga mga gubat sa pagpakig-away sa mga katawhan sa Dios kada adlaw. Muna atong giatubang mga Amalek sa atong kinabuhi. Example, temptation to sin. Amalek na siya. Dishonesty, gossip, anger, greed, pride, doubts, fear. Daghano? Kada adlaw na natong giatubang. Di ba ka masuko sa kadlaw? Sure. Ha? Did you ka masuko? When you get angry, that's your Amalek. Kung mamutbot ka, that's your Amalek. Sapa, financial hardships. Kanag yung kwarta yun nga itong gikinahanglan. Discouragement. Na-discourage ka kay si Pulano, nakita na ko nga mauni. Na-discourage ka, kawa ko niya tagda. Na-discourage. That's Amalek. Na? Business, busy ko, di ko kaampo, kay busy kayo ko. Sure, oy. Family conflicts. Di yun na to kalisa kalikayan na agyon ay mga conflicts. But thanks to God, salamat sa Ginoo nga bisan pag naatay mga conflicts sa atong pamilya, but because of the sustaining grace of God, He keeps us. Are you not happy for that? No? Ngano man ang mga kanang asawag ba namang giaway? Katataon, mag-uli raman. Tungod na sa sustaining grace sa Ginoo. Ha? Diba? No? Ang Amalek nagsimbolo sa tanan nga musukol sa buhat sa Dios. Timan-ana to na. Mauna siya ay Amalek. Una-unaan na daan, unsa nang Amalek sa imong kinabuhi. Apan, pinaagi kang Kristo, gibuntog na niya ang tanan. Amen! Amen! Gibuntog na ni Kristo, oy! Ayaw mong kabalaka. Mabalaka man kata, ibali ang imong pagbati nga naa kay Kristo. Ha? God's people are called to seek Him in times of trouble. So in times of trouble, mangita na yung ta sa presensya sa Ginoo. Nga naman, nagingon sa Salmo, God is my stronghold. God is my refuge. Siya ang kanunay nako nga katabang panahon sa mga problema. Di ba? The raisins of Moses was a picture of a prayerful dependence. Nga katos Moses, kuwang na lang gud niya, mabitatong wa siya kaabot sa promised land kay sa iyang kasuko, wa siya kapugong sa iyang kasuko. Gingnan siya sa Ginoo sultihin ang bato. Iya man ang gibunalan og kaduha. So wa ma-honor ang Ginoo dihang dapita. Mura to sa ni Moses. No? Nga wala siya pasudla sa promised land. Tungod na to di lalim ng magdakag tao. Oy, may suon. Tungod to siyang kasuko. Ugway kanon, adto niya padong. Ugway imnon, adto niya padong. Ngano yung Moses, nganong di man mo ngadto direkta sa Ginoo. Ginoo ba di ko? Diba? Nasuko na to siya natong panahon na. No? Ni burst out lang yun siya. So, gibuntog na sa Ginoo ang tanan. Timan-ana to ha? Moses serves as mediator standing between God and Israelites. Si Moses may nagbarog. Taliwala sa Dios o sa mga Israelita. But Moses was limited. Si Moses as mediator, limitado siya. His hands grow weary. Ang iyang makamot. Maluya. His strength
failed. Makonjud siya, ay, wala na siya kusog. He need Aaron and Hur to support him. Moses secure a temporary victory. In spite niya to, nakalingkawas na gyapon sila, nakadaog sila sa gubat, di ba? No? In spite of that. But Moses points forward to. Unsay gi nagpakita ang pag-isa sa kamot ni Moses? It points forward to Jesus Christ, the greatest mediator. Siya ang what na'y laing makalabaw pa niya. He is the greatest mediator. No? Siya, he is standing between God and man. Siya mo'y nagbarog. Si Ginoong Hesus mo'y nagbarog. Taliwala sa Dios, Amahan, o sa tao. Siya mo'y nagpataliwala. Unlike Moses, dili pareha ni Moses, Jesus never grows weary. Amen. Amen po mo diha. Oy. Ha? Jesus never ceases interceding for us. Ang si Ginoong Hesus, wa gyud na siya muhunong until now, wa gyud na siya muhunong pag-ampo para nato. Lord, ang ako mga katawhan, Lord, naa sila karon sa mga tentasyon, tabangin sila Ginoo. Ginoo na gani na ha, nag-ampo pa gani, kita pa. Na? In heaven now, Christ is at the right hand of God and is interceding for us. Naa sa tuong bahin sa Dios Amahan si Ginoong Hesus nga nag-ampo para nato. So we are blessed because naa si Ginoong Hesus nga nag-ampo para nato. Amen. Amen. He represents His people before the Father. Lord, mo ni ako mga katawhan sa win, Lord. Tabangin ni sila Ginoo. Na sila sa mga problema. Ingon ni Ana si Ginoong Hesus, nag-ampo siya. Wa na siya muhunong timani. Wala muhunong ang Dios sa pagpangaliw po sa Dios Amahan alang sa atong kahayuhan. Amen? No? Jesus perfectly sustains His saving work forever. Nagasustinir gyud ang iyang saving work. Ang iyang saving work hangtod sa kahangturan. Hebrews 7:25 says that Christ always lives to make intercession for us. Buhi ang atong Dios nga naga-intercede, nagaampo para nato. Jesus won an eternal victory over sin, death, and Satan. He won that victory. Si Kristo ang hingpit nga midaog batok sa sala ni Satanas ug sa kamatayon. So, Christ wins the ultimate victory. Say it again. Again. Yes, it's Jesus who wins the ultimate victory. Wala na makalabaw ni ana nga kadaugan igsoon. It's only Christ who did it in the cross. Si Ginoong Hesus ra gyud ang naghimo didto sa cross, wala nay lain, no? In Exodus 17, this points to God's greater plan of salvation. Ang plano ra gyud sa atong kaluwasan. May nagpakita, nagportray na siya. Like Israel, we are helpless against an enemy. Sama sa mga Israelinhon, kita helpless gyud ta. Wa gyud tay mahimo batok sa atong lig-on nga kaaway nga dili nato mahimo. Nga kana nga kaaway mao ang sala. Sala gyud na nato, di gyud na nato mahimong atong maputol, no? We cannot save ourselves. Dili nato maluwas atong kaugalingon. Pinaagi sa mga maayong buhat. Uy, maayo ba itong buhat si Pulano? Mutabang ba itong na nagkalisod? Musabot ba yun to? Nalangit yun to? It's not. Salvation,
Dili pinaagi sa atong maayong binuhatan. Dili pinaagi sa atong relihiyon. No? Dili pinaagi sa atong relihiyon. Dili pod pinaagi sa imong personal nga effort. Paningkamot ra gyud nimo, imong kaugalingon nga paningkamot di gyud nato makaplagan ang kaluwasan. Freedom, salvation, no? We need a Savior. Nagkinahanglan ta og manluluwas. Kinsa ni siya nga manluluwas? Okay, it's Jesus. God the Father sent Jesus. Nagpadala sa ang Diyos Amahan sa iyang bugtong anak. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only and begotten Son, that whoever believes on Him will not perish but have. Yes, maunay saad sa Dios na to. Maunay rason. The next verse, John 3:17, for God did not send His Son. Wala gipadala sa Dios Amahan ang iyang anak aron pagkundim. No? Aron binisaya sa kundim, aron hatol, aron sa kundim. Ha? Aron sa paghukom. No? Wa na niya gipanga, hala kanaog dito. Akong anak kanaog dito sa kalibutan aron hukman nimo ng mga tao. Wala. He sent His only Son aron that the world through Jesus might be saved. Mauna siya, maunang si Ginoong Hesus ra gyud ang tinubdan sa tanan, wala nay lain. Wala na kay laing buhaton. Dawaton lang nimo si Kristo nga imong Ginoo o personal nimong manluluwas. Then you are saved. Kanang mga maayo nimong binuhatan, resulta na lang na sa imong kaluwasan igsuon. Dili kay mo buhat sa kag maayo aron ka maluwas. It's not. Dili na. Resulta na lang na siya. At the cross, sa cross, Jesus stretched out His hand. Wala na ko kunukon sa Ginoong Hesus nga malansang ang iyang kamot sa cross. He stretched out, iyang yun nga gibukad, iyang dupa ang iyang mga kamot. He stretched out His hands and bore the judgment our sins deserve. Gidala niya ang tanan natong mga kasalanan didto sa cross. Tanan walay nahimisik. Tanan nimong mga Amalekites, gidana na dito sa krus. Tuan na sa krus ang tanan. Wala na'y gitaguan. Tanan yun na. Gidala na sa krus. He was not forced unto the cross. Wala siya gipugos. He willingly embraced it. Willing yun kayo sa Ginoong Hesus. Nga bisan sa kasakitan nga niabot sa iyang kinabuhi, gilatos, giduslak, giluwaan, gibiay-biay, tanan nga klase iyang gidawat willingly, and His suffering became the doorway to our healing and peace. Tungod ni anang iyang sakripisyo dito sa krus, no? Mutoy paagi na to nga kita na ayo. Og aduna tay kalinaw. Isaiah 53:5. Unsa may gisulti diha? Gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Wa siya samarit kay tungod sa laing rason. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napango siya tungod sa atong pagkadautan. Dautan ta mga igsoon. Giantos niya ang kastigo nga mo'y nakaluwas kanato. Pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita. Amen. Nangaayo kita. So, in the cross, He defeated. Iyang gibuntog ang sala. Iyang gibuntog ang kamatayon. Iyang gibuntog si Satanas nga mo'y nag-torture nato. So, doon na pa ba right? Ang si Satanas mo torture na to? Napa? Wala na. Why? Because Jesus defeated on the cross. Defeated all those
tanan, sala, kamatayon, ang Satanas, tuan na iyan na nang gidefeat. Iyan na nang gipildi dito sa cross. Through His resurrection, kanimo'y pinaka-importante igsuon, nga nabanhaw si Ginoong Hesus. Kay kung wa pa mabanhaw si Ginoong Hesus, kadtong tanan, wa gito'y gamit. Pero sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, no? Through His resurrection, He secured eternal victory for all who trust Him. Tanan nga nagasalig niya, victorious. Now, victorious ka ba igsoon? Sure. Yes. We are victorious because we trust in Him. We believe our God. We believe Jesus is our Savior. Diba? No? So, walay katarungan nga dili ta madaugon. No? Walay katarungan nga dili ta mabuhi diha sa kadaugan. Victory over sin. Gibuntog na ni Ginoong Hesus. The power of sin has been defeated. Found in Romans 6:9-11. Assurance of salvation. Kanang siguro gyud ka nga luwas. Those who trust in Him have the certainty of eternal life. Kadtong nagasalig kaniya, aduna gyud kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan. Amen? It is found in John 11:25-26. Nga bisan tuod, mamatay ta physically, but we are alive in the presence of God. Mamatay man ka ta physically, pero buhi ta diha sa presensya sa Dios. Amen? Amen? No? Nay panahon jud bitay igsoon no nga mabati jud ko kanang daoy. Si tinta naman jud ko Mali naman jud kalifer. Si tinta mo wa pa man kayo pod mangunot ni akong naong. Mangingon ko ba mura po ko correct. Mingon po ko nga kanindot ka no og mamatay ko no. Mamatay ko ba? Tugi ko sa Ginoo ani mingon. Mahinumdum ko sa katong istorya ni Pastor Pani, igso ni Pastor Camilo, nga natug siya, perti jud niyang hinanuka. Nagdamgo day siya, nga dito siya sa ibabaw, dito na daw siya sa langit, naligo daw kuno siya atong kanang tubig nga perti, jud kuno kanindot niya, malipayon, jud kuno kayo siya, grabe jud niya, yun, nagkinatawa siya, nga, mura siya, ang siya day nga natug, mura po siya, kanabitang mura gi-urom, murag inana siya. Sa iya din sa ilawom na to, mura siya nagdahig sa Ginoo. Karon nakitaan man siya siyang asawa. Pagkakita siyang asawa, huy, naunsa man ka? Gipukaw siya ba? Gipukaw siya kay iyang paminaw, giurom. Pag mata niya, perte niya. So, nahimo nilang away. Kay ngano ko nung gipukaw siya nga, dito na siya sa langit? Imagine? Indot kayo paminaw, no? Ako, makaingon ko ba? O inana, tinuod yun na, Lord, maod yun niya akong gipangayo, Lord. Nga, I will be with you forever. Naagyo ko ni mo, Ginoo. Yes, tinuod na. Mawili kong Bryce, mawili ko sa akong mga anak, mawili ko sa among balay, dati kawilian, no? Pero if you think, nga kanang mga temporaryo nga mga butang, biyaan ran nimo igsuon. Adto siguro atong tuang adto dito sa babaw. Amen. Shall we give a hand to the Lord? Hallelujah. Sigurohon na to. Nga kita luwas jud igsuon. No? Sigurohon dyan na nato. Justification before God. We are justified. Declaring believers righteous before God. Matarong ta atubangan sa Dios. Bisag unsa ang atong kinabuhi, matarong ta. Ngano man, tungod kay matarong nakita ni Ginoong Hesus. Amen. Romans 4:25 ba? Gibanhaw siya aron himuon kitang matarong. No? Munang dako kayo kahimuan nga nabanhaw si Ginoong Hesus. Without His resurrection, why gamit ang tanan? But with His resurrection, tungod sa iyang pagkabanhaw, kita madaugon. Amen ba? Amen. We have new life now. Ayaw pagpuyo sa kagahapon. Ayaw pagpuyo sa imong sala. Ayaw pagpuyo sa imong mga shortcomings. Pagpuyo nga matarong atubangan sa Ginoo tungod kay naa kay Dios nga maoy nagmatarong kanimo igsuon. Amen. Spiritual life and power to live for God. Naatay gahom nga makapuyo ta diha sa Ginoo. Amen.
Romans 6:4. Si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom, samahan, magbusa, magkinabuhi kita sa bag-o nga kinabuhi. Pag we will live a life that is new before the Lord. No? Kung badlungon ka, paninguha pangayoa sa Ginoo, Lord, born again naman ko Ginoo, nya nganong dyan akong bakba, Lord, ay manlibak magyapon ko. Yes, because we are not perfect. Nga naman dyan ko Ginoo, nga makapamamalikas pa man dyan ko, makuha rin na igsuon. If you entrust everything into the Lord. Kung imo lang nang ihalad nga to sa Ginoo, kanang tanang shortcomings nimo. Because we are not perfect. Dili ta perpekto. Aduna gyud mga panahon nga we fail. We fall short of the glory of God. Pero ayaw kag hunong da igsuon. Dangop nga to sa Dios. Pangayo og pasaylo. No? Ayaw pagtago diha sa imong mga sala. No? Ang paglaom nga dili matarog, naatay paglaom nga dili gayud matarog. Di gyud ta matarog. The future resurrection naatay pagkabanhaw. No? 1 Corinthians 57, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So salamat sa Ginoo nga doon natay kadaugan pinaagi ni Kristo Jesus. Wa magingon nga pinaagi ni Pulano, Pilano wala. Pinaagi lamang ni Ginoong Hesus adun natay kadaugan. So feel that you are victorious today. Batiang ikaw madahugon. No? Ayaw pagpadala sa imong problema. Ayaw pagpadala sa imong giatubang ni nga kabuntagon. Ang kadaugan naalamang ni Kristo. Naalamang gayo diha ni Kristo. Busa, today, you may be trying to fight life's battle. Nag-fight man kata, nakigbisog man kata nining atong mga amalik sa kinabuhi. Sa atong kaugalingon nga kusog. Naamang kata karon sa kalibog, sa mga problema, sa mga conflict, sa mga disagreement, sa mga discouragement. Remember that the greatest battle is your separation from God because of sin. Hinumdumig yun na igsuon. Nga kung anaa ka dihang dapita. The greatest battle nga atong atubangon, mao ang atong sala. Ang ato yung sala. Na? Trust in Christ alone. Solus Christus. In Latin, Solus Christus. Kung saan ba yun yung Solus Christus? Kung madunggan ba? Pangita na ko. That's Christ alone. Solus Christus. Christ alone. Walay lain. Solo ra gyud na siya. He has won the victory we could ever achieve. Nadaog niya ang kadaugan na dili gyud nato mahimo. We need to return to the cross of Jesus Christ this time. Mubalik ta dito sa cross ni Ginoong Hesus. Dili ka magpalansang sa imong cross. Balik sa cross ni Ginoong Hesus. Receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Trust Him. No? For us, kanato usab karon ini nga kabuntagon. We remember that we have Christ praying for us. Ato dyan ang hinumduman nga naatay Kristo nga nagaampo para nato. Christ is fighting for you. Naatay Ginoo nga maoy nakigbisog, nakigubat in behalf nimo igsuon. Ayaw gubat, ayaw pagpaalig-alig o gubat-gubat og imo ra. Kay mapildig yung ka. No? Remember that we have Christ who is ready, who has already secured your final victory. Naagyod na, your hope is not in your strength, but in your Savior. Ang imong paglaom, wala na sa imong kusog, tungod kay baskog pa ka. Wala diha. Kung dili, ang imong paglaom, naalamang sa atong manluluwas nga si Ginoong Hesus. Amen? Amen? No? Remember that we are created to depend on God. Gihimo ta sa Dios aron magdepende rin ta niya. Di ba? Taas ko siya kaayo. We have to depend on God. No? We were created to look up to God.
tutok ra kita sa atong Dios. No? We are created to rely on God. Musalig na ta sa Ginoo. And we are created to worship and find our strength in Him. Atong simbahon ng atong Dios, all glory, all honor, all blessing, all worship is for the Lord alone. Wala na ilain nga angayan, nga mudawat pa niya na. No? Bisag si kinsa way angay nga mudawat. It's only Christ. Amen? Apan, sa dihang miabot ang sala, kana nga plano katuyuan sa Dios para unta nato, humanity trust itself instead of God. Pag-abot sa sala, salig na ta sa atong kaugalingon. Kung doon na tayo sala, di ba? Mangita na tagpaagi sa atong kaugalingon. Murag mababaga na bitaw ang atong pagsalig sa Ginoo. Nga naman, may sala good. Tungod sa sala, the fall made us self-reliant and spiritually weak. Kung doon na kay sala, na kay pagsalig sa imong kaugalingon, mag-anam na pug kaluya ang imong espirituhanon nga kinabuhi. Mag-anam na pud og kahinay ang imong pagkaon, pagbasa sa pulong sa Dios kung aduna natay sala igsoon. Tungod sa sala, sin made us to trust ourselves and lose strength. Tungod sa sala, mangita na tag paagi nga musalig na lang ta sa atong kaugalingon. Unya, mawad-an na tag kusog diha sa pagpadayon. Moabot tayo ng kaluya, discourage, di na mo simba, di na mo ampo, di na mo ablis Biblia, mo abot na siya tungod sa sala. But, Christ won the victory through His death and resurrection. Muni atong kanabitang una-unaon, nga ang Ginoo, gidaog na, nidaog na, pinaagi sa iyang kamatayon o sa iyang pagkabanhaw. Muna pinaka-importante nga atong isilsil sa atong kaugalingon, nga we have Christ who have won the victory. And He was resurrected. Amen? Christ wins the victory. We could not win. Gidaog na ni Kristo ang mga butang nga dili nato mahimo pagdaog. Atong timanan that Jesus is the greater mediator who never goes weary. Siya gyud ang pinaka tao nga mo-mediate between man and God nga dili gyud kapuyan, dili pulan. Because of His faithfulness. Tungod sa iyang pagkamatinud-anon. Tungod sa pagkamaayo sa Ginoo. Nga He will never forsake us nor fail us. Every time we fall. Kada panahon nga kita makasala, na ay Dios nga andam. Musapnay nimo. Andam nga mo pasaylo nimo. Kung ikaw mo duol lamang kaniya sa tinuoray. O maghinulsul ka sa mga butang nga you fall short of your glory. Amen? Jesus is a greater mediator. He won the battle once again. Nga dili yun na ito madaog. Because of Christ, He redeemed us. No? Because Christ has redeemed us, God is restoring us to what we were created to be. Kung kita na-restore na ta, na-redeem na ta, naluwas na ta sa Ginoo, i-restore ta niya, ibalik ta niya sa original nga plano o katuyuan sa Ginoo nimo. Unsa tanong ano itong gi-create ka? Gusto sa Ginoo nga motawag kaniya, gusto sa Ginoo nga mo ampo kaniya, gusto sa Ginoo nga simbahon nimo siya. Munay ibalik kanito. Have you not noticed? Once nga nakakablag na ta ni Ginoong Hesus, ganahan na ta mo ampo, no? Makamao na ta mo basa sa Biblia, no? Makaingon na tag hallelujah. Di na kay luya. Di ba? No? Dili na. Di ba? No? So, lastly, look to Christ and live in victory. Look to Christ and live in victory. Look to Christ because He is the source of salvation. Tutok ni Kristo tungod kay siya ang tinubdan sa kaluwasan. Live in victory because His victory is your victory through faith. Di ba? Magpuyo ka diya sa kadaugan, tungod kay ang iyang kadaugan, maoy imong kadaugan, pinaagi sa imong pagtuo. Kung wa kay pagtuo, di yung ka madaugon, igsoon. And thanks be to God, nga doon natay pagtuo, nga naatay Kristo, nga nakadaog. So, the more
we look to Christ, the more we live in victory. For He has won already. No? Sa diha nga, magkaanam tagkaduol. No? Magkaduol ta. Ang atong relasyon sa Ginoo, magkaduol, magkadutdot, magkahugot. Magkahugot. The more we live in victory. Amen? Victory comes through dependence of God, on God. Ang kadaugan, muabot lamang kung ikaw nagadepende ra gyud sa Dios. Amen? Our action plan. Unsay atong angayan buhaton? Mao ra gyud na nga word. Trust. Say trust. Kuhita imong katapad. Trust. What is trust? Ang pagsalig sa Dios. Unsay trust? Ang pagsalig sa Dios. Dili lang nga nagunahuna ka nga naara man na siya. No? Dili na mao nga salig. Kundili kini nga trust, pagsalig mao ang pagtugyan sa atong mga amalik sa atong kinabuhi. Atong mga kahadlok, mga kabalaka, mga gubat sa kinabuhi ngadto sa Dios. Pagtugyan. Trusting. No? All our Amaleks, tanan atong mga Amalek, atong isurrender ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen? 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 Okay, so trust. Lastly, believe in Christ. Live in His power. And walk in His victory. Shall we say it loudly? Again? Again, once more. Believe in Christ, live in His power, walk in His victory. God bless. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kayo, Ginoo, nga ikaw, Dios, nga gamhanan, madaugon. Salamat, O Dios, nga doon na kami pagsalig diha kanimo. All we have to do, Lord, is to trust only you alone, Ginoo. Diha ra gyud minimo Ginoo mo salig. Way amo, Lord. Ang tanan imo ra gyud, O Dios. Busa nini nga kabuntagon, Ginoo. Unsa man ang among mga kasaypanan, ang among mga kapakyasan diya sa among atubangan, Ginoo. Amo kining gibutang diya sa trono sa imong grasya. Dili namo mahimo sa among kaugalingon nga mga pamaagi, Lord. Unsaon namo pagputol ang among mga naandan nga gibuhat nga wala ka mahimuot. Pasayloa kami ni ining tanan, Lord. Himo alangit nung amahan. Nga makapuyo mi, makatutok mi diha kanimo. Makapuyo mi diha sa imong kadaugan o magalakaw gayud kami uban kanimo, Ginoo, sa tanang takna sa among mga kinabuhi. Salamat, Lord, nining takna sa kabuntagon. Be blessed of the word, Ginoo. Himo alangit nung amahan nga ang mga pulong nini nga kabuntagon, magapuyo kayo sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nga mamahimong ikaw lamang, you alone, solos Christus. Thank you so much, Lord, for everything. In Jesus' precious name we pray. Amen. Shall we give a hand to the Lord?